Magandang gabi Pilipinas, bayan, patuloy ang pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangailangan ng ating mga veteranong sundalo. Binuksan ng Pangulo ang kauna-unahang Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa San Fernando Air Base Hospital sa Lipa, Batangas. Bukod sa mga veterano, pwede ring makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal ang kanilang mga dependent. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Bilang retired tech sergeant ng Philippine Air Force, may mga gamot ng kailangan bilang maintenance si Bobby. Pero dahil taga Batangas, kumakain ng maraming oras ang pagpunta niya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Simula dito sa amin sa Lipa, para pumunta ng veterans, abutin ka ng, kasi dalawang sakay eh. O, parang tatlong sakay. Siyempre, alam mo naman ng medyo may edad na, bago pa makasakay ng bus, lalo mainit. Yan ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Ang Valor Clinic ay isang kolektibong inisyatiba at proyekto ng Office of the President, Department of National Defense, Veterans Memorial Medical Center at Philippine Air Force. Layunin nito na magkaroon ng mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong medikal ang mga veterano at kanilang dependents, lalo na sa mga rehiyon na may limitadong pasilidad. Makakaasa ang ating mga veteran soldiers sa mga serbisyong medikal gaya ng immunization services, health screenings, early diagnosis, lab test gaya ng X-ray, CT scan, at MRI sa mga local providers. At telemedicine consultations para sa mas mabilis na serbisyo. Ilan sa features ng pasilidad ang pharmacy unit, laboratory unit para sa diagnostic exams, outpatient consultation rooms, at ang kanilang teleconsultation para sa mga hindi na makakapunta pa sa clinic. Tinatayang aabot sa 7,000 hanggang 10,000 veterano ang masiservisyohan ng Valor Clinic. Linaro din ng Pangulo na pati ang active duty soldiers ay makikinabang sa programa. Pinaplano na ring ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng civil defense. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DND at DBM. Siguraduhin na magbibigay ng sapat na pondo ang programa para maipatayo ang lahat ng Valor Clinics. Ikinatuwa naman ito ng mga benepisyaryo. Malaking bagay talaga kasi sa amin, menos na sa pamasahe. Yun. Kasi biro mo, yung siguro 1,000, balikan na yun. Hindi pa kasama yung pagkain doon. Kung makatisod ka pa ng di wala na. At least ito, malapit Oo, malapit talaga. Sa totoo lang. Talagang kami ay maswerte na nagkaroon nito dito sa Fernando. Ipinaabot din ng Pangulo ang pagkilala niya sa mga veterano na hindi anya matutumbasan ang paglilingkod sa bayan. Target ng pamahalaan na makapagtayo pa ng 15 Valor Clinic sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang 2028. Binisita naman ng Pangulo ang mga personnel ng Air Education and Training Command o AETC sa Fernando Air Base, kung saan binigyang diin nito ang mahalagang papel ng PAF sa bansa. Gayon din ang ambag ng AETC na maghubog ng mga susunod na miyembro ng Air Force. Binigyan ng direktiba ng Pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng Pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Muli namang tiniyak ng Chief Executive ang buong suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti at modernisasyon ng Air Force, kasabay ang hamon sa mga airmen na maging tapat sa paglilingkod sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.